Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Sana ay maka-join ang mga kasama natin. Medyo na-late lang po tayo ngayon, galing lang sa biyahe. So, ipagpaumanhin po ninyo. But anyway, hindi papayagan ng Panginoon na hindi matuloy ang ating daily live devotion. Kaya ito, nakaabot po tayo. Tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa gabi pong ito. Kapatuloy pa rin natin ang ating talakayan sa Isaiah chapter 28. At tayo ngayon ay nasa talatang 5 hanggang 6. So, salamat po sa lahat ng ating makakasama sa gabing ito. Gagabayan po tayo lahat ng Panginoon. Tayo po ay magsimula sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos, Panginoon, maraming salamat po muli sa oras na ito. Biniloob mo, Panginoon, na kami ay magkaroon pa rin ng talakayan, hindi ito mawala, hindi maputol. Salamat sa paggabay, Panginoon, sa pagbiyahe, buhat doon sa Kalumpit, Bulacan, Panginoon, hanggang dito sa Tutumas, Batangas, sa iyong pagliligtas, sa iyong pagbibigay ng panahon. At sa opportunity ito, Panginoon, na muling makapag-aral, makapagturo sa iyong mga salita. Gabayan mo kami, patnubayan naman sa gabi pong ito, ang mga kapatid namin na makakasama, Ama. Ikaw po ang patuloy na gumabay at manguna sa aming lahat. Salamat po, pinapaubayan namin muli sa iyo ang lahat ng ito, amang Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so kagaya po ng ating ginagawa ng nakakalipas na mga araw, i-recap natin sa mandali ang ating nakalipas na lesson at ito nga po ay ang panimula ng chapter 28. Tayo po ay natapos natin ng nakalipas na ilang araw, ang verses 1 and 4. Ang chapter 28 nga po ay tumutukoy o sumasakop sa mga babala laban sa Israel na tinawag dito sa kabanata na ito na Ephraim. At nakasentro ito sa mga pagpaparusa o paghatol sa kanilang ginawang pagmamataas. Ang Ephraim ang ginamit na pangalan na o representasyon ng Israel dahil ang Ephraim ay isa sa kilalang lugar o lungsod sa bayan na ito. At syempre ito'y tumutukoy din sa Samaria kung saan naandun ang sentrong pamahalaan ng Israel. Ito ang kanilang capital city. At syempre naandun ang mga tagapanguna, nandun ang pinaka-opisina ng hari, ng mga saserdote at mga propeta. At ang Jerusalem ay ganoon din, tinatalakay din dito. At siyang sentrong kung saan ipinapadala ng Panginoon sa pamamagitan ni Prophet Isaiah ang kaniyang mga salita. Doon nga po sa talatang 1, tinalakay doon yung pagkawala ng karangalan ng Israel. Sila ay binigyan ng Diyos ng kakaibang karangalan o kalingningan o kagalingan. Subalit dahilan sa kanilang pagmamataas, sila ay agad-agad ay aalisin ng Panginoon ang karangalan na ito. At ito ay kinumpara sa isang bulaklak na agad na natutuyo at mawawalan ng karangalan. Magandang gabi, Sister Jane. Salamat. Bagamat late ay naandito ka pa rin. Kasi simula pa lang naman natin. Ano po? Ayan, and then sa verse 2, may binabanggit dito na nagtalaga ang Panginoon ng tao na gagamitin sa pagbagsak ng Israel. So, it could mean Assyria na may kapangyarihan para pabagsakin at turuan ng Israel. O ito naman ay tumutukoy din sa Panginoong Hesus na siyang gagamitin upang humusga sa naging kasamaan at pagiging mapagpaimbabaw o mapagmataas ng mga Israelita. At ang sabi doon sa verse 3, yuyurakan nitong ihinandag ito ng Diyos ang kaniyang karangalan. Tatanggalan sila ng karangalan upang sila ay matuto sa ginawa nilang pagmamataas. At ito nga ay mangyayari sa isang mabilis na sitwasyon na hindi nila halos malaman kung kailan o walang mangyayari. So itong talatang 4 ay nagpapahiwatig na ito ay pwedeng tumutukoy doon sa Great Tribulation kung saan dudurugin o wawasakin, papatayin, uubusin ng Panginoon ang lahat ng mga tao na hindi nananampalataya sa Kanya. At alam nating lahat ang panimula ng Great Tribulation ay yung rapture. So walang nakakaalam kung kailan ito eksaktong mangyayari. Bagamat sa ating kapanahunan ngayon, binabanggit na ito ay malapit nang mangyari. Anytime from now ay mangyayari ito dahil
Kaya lang hindi natin alam ang eksaktong panahon. Okay, magandang gabi Sister Irene. By the way, hindi ko po nabanggit, kasama ko dito sa church si Pastor Claude at kami ay magkasamang mangunguna sa gawain sa gabi pong ito. So sa ating pong pagpapatuloy, ating tatalakayin ngayon ang talatang 5 at 6. Ang mga talatang ito ay nagbibigay si Propeta Isaiah ng propesiya na ang Panginoon ay magiging isang korona ng kaluwalhatian at kwintas o isang garland ng kagalakan sa nalabi sa kaniyang mga tao na magbibigay sa kanila ng katarungan at lakas. Yung garland, naalala ko yung ikinukwintas pagkapanahon ng graduation, no? Ayan, nung ako'y elementary, high school, laging merong nagtitinda ng ganyan. Parang ngayon hindi na uso yata yan ganyan eh. Ngayon, pag mayroon kang garland, o yung mga politiko, minsan pagka magtatalumpati, binibigyan ng ganyan eh. Parang welcoming na kwintas, o kaya lang pag meron ka niyan, ibig sabihin, you are somebody, no? Special ka, at meron kang karangalan. Ayan, so, sa sitwasyong ito, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ikinumpara o ibinigay. Meron siya nitong corona na ito ay yung garlands. Ibig sabihin, nagpapakita ng kaniyang pagiging makapangyarihan, pagiging mataas, at kaluwalhatian. Yan. At ito'y sumisimbolo sa kagalakan, no? At ibibigay niya rin yung kaparehong kagalakan at kaluwalhatian dun sa mga taong matitira sa mundo. So, ito yung tinatawag nating remnants of Israel. No po, alam natin, napag-usapan na natin sa mga nakalipas na talata, kabanata, na after the tribulation or during the tribulation, merong mga ilang tao na matitira or maliligtas. At ito yung mga Israelita. At ito ang isasama niya pagdating doon sa Millennial Kingdom. At doon sa Millennial Kingdom, i-establish ang kaharian doon ng Diyos dito sa lupa at pangungunuhan direkta ng Panginoon. At doon tayo, kasamang mangunguna, tayong mga mananampalataya ay kasamang mangunguna sa doon sa Millennial Kingdom, yung Universal Church ang tinutukoy dito. Hindi lang particular na church. Hindi po local church kung hindi universal church. Ibig sabihin, yung mga lahat ng mga mananampalataya na isama doon. Sa rapture, itinaas, iniakyat sa langit, and then, namalagi doon ng 7 taon, tapos ibababa during the establishment of the Millennial Kingdom. Ayan. At dito ay pararangalan sila ng Panginoon. Tayo, kasama tayo doon. Kung tayo totoong mananampalataya, sigurado tayong lahat at totoong mananampalataya. Yan, magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po uli. Okay, verse 5. Sa araw na iyon, si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang magiging maningning na korona ng mga nalabing hinirang. Si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang magiging maningning na korona. God will be our crown. Ibig sabihin, He will be our glory. Yung ating karangalan ay i-represent ng Diyos. Anong ibig sabihin nito sa mas malalim na theological situation? Yung ating kagandahan, basically wala naman tayo talagang sariling kagandahan. Pero ano yung sinasabi ditong ang magiging maningning na korona sa atin? Ito mismo ang Panginoong Hesus. Yung kagandahan, yung karangalan ng Panginoong Diyos ang makikita sa atin. We will no longer be visible as ourselves, but the glory of Jesus Christ will be seen in ours. No? Ayun, magniningning tayo kagaya ng pagniningning ng Panginoong Jesus. Ayan. Salamat po, Pastor Nanding. Ang sabi sa English version, sa King James, in that day shall the Lord of hosts be for a crown of glory and for a diadem of beauty unto the residue of His people. The diadem of beauty. So ito yung kwintas, ito yung korona ng Panginoong Diyos. Ang talatang ito ay isang propesiya na nagbibigay ng mangyayari sa kinabukasan kung saan ang Panginoon ay magiging bukal ng kagalakan. The fountain of glory, the fountain of joy, kagandahan at lakas
sa malalabi sa kaniyang mga tao. Siya yung magiging kaligayahan ng mga tao. Siya ang pagmumula ng lahat ng uri ng contentment and satisfaction. All glory will be coming from Him. Yan. At ito'y nagpapakita ng kagandahan at lakas na sa malalabi sa kanyang mga tao na kabaligtaran sa pagmamataas at paglalasig ng suwail na Ephraim. Tumutukoy sa panahon ng Millennial Kingdom kung saan ang mga nalalabing mga tao sa Israel, remnants, ay sasamba at magbibigay ng kapurihan sa Panginoong Diyos. Magandang gabi, Tita Sinay. Salamat po sa inyong pagsama. Sana ay kayo, hindi ko alam kung kayo ay nasa Tarlac na ba o nandito pa sa Santo Tomas. Magandang gabi, Jonathan. Kararating lang dito sa Santo Tomas. Ayan, kaya tayo ay nagtuloy-tuloy sa pag-aaral. Ayan. Okay. Nagsasalita ang talatang ito tungkol sa isang hinaharap na panahon kung kailan ang Panginoon ay magiging isang korona ng kaluwalhatian at isang diadem o karangalan ng kagandahan para sa mga labi ng kaniyang mga tao. Ang imaheng ito ay sumasakop sa isang espiritual na kahalagahan. Isa sa mga pangunahing tema ng talatang ito ay ang pagpapanumbalik at pagpapanibago, ang pagtukoy sa araw na iyon. Yung salitang araw na iyon, several times na ito'y nabanggit sa mga nakalipas na talata. At ito'y nagpapahiwatig ng hinaharap na panahon kung kailan mararanasan ng mga tao sa Israel ang pabor at pagpapala ng Panginoon. Ito'y nagsasalita sa paikot-ikot na kalikasan ng relasyon ng Diyos sa kaniyang mga tao. Dahil sa buong Biblia, nakikita natin ang isang sistema ng pagsuway, kaparusahan at pagsisisi. Subalit, yung pagpapanumbalik. Kahit na naging makasalanan ng mga tao, papanumbalikin sila ng Diyos at ito nga, ibibigay sa kanila yung karangalan. Ang talatang ito ay muling pinagtitibay ang pangako na sa huli ay ibabalik ng Diyos ang kaniyang mga tao at ibabalik sila sa isang lugar ng pagpapala at kasaganan. Ito nga yung Millennial Kingdom. Maraming salamat, Atoy, sa pagsama sa napadaan ka sa aming daily devotion. Si Donato Magsombol po ay kaklase ko noong college. Yan, salamat sa pagsama. Okay, so there will be a restoration of all glory. Yung mga bagay na hindi natin nararanasan dito sa mundo, sabi natin, Kristiyano na tayo, born again Christian na, pero bakit parang lalo tayong nahihirapan at namumroblema sa mundo? Well, hindi pa tamang panahon para iparanas ng Diyos sa atin ang mga bagay na yan. And at this time, itong propesiya na ito, doon natin mararanasan ang mga bagay na to. Wherein, ang kasama natin sa kaharian, ang direktang mangunguna sa atin ay ang Panginoong Hesus. At alam natin na lahat sa kapanahunan na to, wala na yung mga pasaway sa mundo. Sila'y iginapos na at itinapon doon sa bottomless pit. Magandang gabi, Freddy Edhan, kapatid ni Sister Jane. At si Janjan, nakasama si Janjan, biglang nakasama sa ating talakayan. Ang imahe ng Panginoon bilang isang korona ng kaluwalhatian o diadem ng kagandahan ay makabuluhan sa maraming paraan. Ang korona at diadem ay mga simbolo ng karangalan at otoridad. At sa pamamagitan ng paglalarawan sa Panginoon sa ganitong paraan, binibigyang diin ng talata ang kanyang soberanya at kamahalan. Napakalawak ng simbolismo noong diadem na yon, yung corona. Ang diadem parang yung for the monarch. Nakalagay nakaputong sa ulo yan ng mga kilalang tao, ng mga hari. Yan. Maraming itsura yan eh. So, ang simbolismo ng diadem is crown of glory. Ang mga selected na hari ang meron lamang yan. At syempre, ito ay nagre-represent sa glory ng Panginoon. Kaya meron siyang binabanggit dito. Yan. Sa mundo kung saan ang kagandahan at kaluwalhatian ay madalas na hinahangad sa pamamagitan ng material na pag-aari o personal ng mga tagumpay,
Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kagandahan at karangalan ay nagmumula sa isang malalim at matibay na kaugnayan sa Panginoon. Tayong lahat, hindi man tayo makaranas ng matinding karangalan na inaasam natin dito sa mundo. Pagdating ng panahon na tayo aakyat sa kalangitan, doon natin ito mararanasan. Ang karangalan na nararanasan natin sa mundo ay pansamantala lamang at ito'y kukupas. Kung meron kayong kilalang mga politiko na sa kasalukuyang panahon ay posibleng nagdiriwang, alam natin ang sitwasyon sa mundo, hindi natin alam eksakto kung anong nasa kaisipan ng mga politiko, ano ba sila, nanalo ba sila, natalo ba sila, dahil si PRRD daw ay naandun at nililitis sa ICC, sa the Netherlands. At tatagal siya doon ng ilang taon base sa narinig kong balita kanina sa bus. Kasi syempre schedule yung mga trials. So sila ba ay nabibigyan ng karangalan? Hindi natin alam. Sabi ko nga kagabi, wag na natin silang masyadong pakialaman. Sa halip ay manalangin na lamang tayo kung anong kahihinatnan ng lahat na ito. Magandang gabi po, Sister Bioli Kidangin Bisalda, buhat sa Lopez, Quezon, asawa ni Pastor June. Salamat po sa inyong pagsama sa ating talakayan. Ayan, ngayon, ang sinasabi dito, okay lang naman din na tayo'y mangarap ng karangalan sa mundo dahil bilang tao, yan po'y natural natin na nangyayari. Pero ang masama, kung doon ka naaasa sa karangalan na yon at parang nabubuhay ka na lang dahil sa karangalan na yon. So, well, tayo po ay nagkakamali. Tayo po ay magkakaroon ng pagkukulang at pagkakasala sa Panginoon. Dapat kung meron tayong purpose sa buhay natin, ay ito ang makapaglingkod sa Panginoon. Yan lang po ang pinakamahalaga at pinakaimportanteng karangalan na dapat nating hangarin sa ating buhay. Ang isa pang mahalagang tema sa talatang ito ay ang tungkol sa labi o remnant. So nabanggit natin kanina, ang salitang nalalabi ay nagpapahiwatig ng isang maliit o natitirang bahagi. At sa kontekstong ito, dito tumutukoy sa tapat na matitira sa bayan ng Diyos na nananatiling tapat sa Kanya sa kabila ng mga pagsubok at kapighatian na kanilang hinaharap. Sa buong Biblia, nakikita natin ang konsepto ng nalalabi bilang isang simbolo ng katapatan ng Diyos sa paghihimagsik ng mga tao. Ang talatang ito'y muling pinagtitibay ang pangako ng Diyos na ingatan at pagpalain ang mga nananatiling tapat sa Kanya. At ito ay nagsisilbing mapagkukunan ng pampatibay loob para sa mga mananampalataya na nananatiling tapat at sumusunod sa Panginoon sa kabila ng mga kahirapan. Ito po'y dapat magsilbing motivation at inspiration sa atin. Dahil sa lalo na sa ating nakakaranas ng kahirapan at problema, ay kami po dito sa Touching Lives, napakarami naming nararanasang kahirapan. Ako personally, hindi ko po kayang banggitin lahat dahil mauubos ang oras natin ng aking mga nararanasan. Pero bakit ako nagpapatuloy sa paglilingkod kahit napakahirap ng buhay? Dahil ang aking tinitingnan ay yung dulo kung saan makakasama ko ang Panginoong Diyos doon sa kaluwalhatian. Ipagkakaloob niya sa akin yung glory. Siyempre, hindi po yun ang motivation ko. Hindi lang yun. Ang gusto kong gawin ay talagang maglingkod sa Panginoon. Bagamat may pagkakataon na sumasablay din ako bilang tao, nagkakagawa din ng mga pagkakamali o minsan ay nagiging palpak sa mga sistema. Pero sa dulo ng lahat ng ito, ang ating nais ay maglingkod sa Panginoon at pagdating ng panahon ay makasama natin siya doon sa kaluwalhatian. Nawa tayong lahat ay may ganoong naisin. Dapat ang ating iniisip ay hindi lang yung pansamantalang pagpapala o karangalan sa kasalukuyang panahon. Magandang gabi, Kim. Salamat sa pagsama mo. Okay, muli, ang mga salitang sa araw na iyon ay nagpapahiwatig ng isang tiyak na panahon kung kailan ang propesiyang iyon ay mangyayari. Ito ay araw na tanging ang Panginoon ang nakakaalam. Sawa na siguro tayo, ang dami na nating naririnig. Pwedeng yan ay mamaya, pagkatapos ng live na ito, pwedeng bago ka matulog o pwedeng habang natutulog ka, gisingin ka ng Panginoon at isasama ka na niya sa langit. Pwedeng bukas ng umaga, pwedeng bukas bago magsimula ang worship service natin, o pwedeng pagkatapos ng worship service, o pwede rin naman sa isang taon pa o 10 years from now, hindi natin eksakto alam. Pero ang maganda po noon,
dapat handa tayo. Dapat alam natin kung ano yung ating totoong pananampalataya sa Panginoon. Muli ang talatang ito'y nag-iiwan ng mensahe ng pagpapanumbalik, katapatan at pag-asa. Naghahatid ito ng makapangyarihang mensahe ng soberanya at katapatan ng Diyos, at ito ay nagsisilbing mapagkukunan ng panghihikayat at inspirasyon para sa mga mananampalataya. Ang imahe ng Panginoon bilang isang korona ng kaluwalhatian at diadem ng kagandahan ay nagpapaalala sa atin ng sukdulang pinagmumulan ng karangalan at kagandahan sa ating buhay. At ang pangako ng nalalabi ay nagsasalita sa walang hanggang katapatan ng Diyos sa pangangalaga at pagpapala sa mga mananatiling tapat sa Kanya. Ang tanong, hanggang saan tayo mananatiling tapat? Yung devotion kaninang umaga na sinin ko, ano yung sabi doon? Kanina bang umaga? Kahapon pala. Meron akong mga tinanong sa huli. Hanggang saan mo mamahalin ang Panginoon? Mahal mo lang ba siya pag pinagpapala mo siya Kanya? Mahal mo lang ba siya pag masaya ka, pag komportable ka? O mahal na mahal mo siya kahit sadsad ka na sa kahirapan at problema? Kayo po ang sumagot, mga kapatid. Ano po ba ang totoong laman ng ating mga puso? Ayan. Ang sinasabi sa talatang ito, sa kabila ng lahat ng sitwasyon na to sa mundo, dapat manatili tayong nakatingin sa Panginoon Diyos. Okay, verse 6. Siya ang papatnubay sa mga hukom upang maging makatarungan sa paghatol at magbibigay ng tapang at lakas sa mga tagapagtanggol ng bayan laban sa mga kaaway. And for a spirit of judgment to him that sitteth in judgment, and for strength to them that turn the battle to the gate. Well, ang talatang ito ay nagpapatuloy sa paglalarawan ng mangyayari sa panahon ng 1,000 taong kaharian o millennial kingdom. Pinapahayag dito ang pagiging pangkalahatang pangunguna ng Panginoong Diyos sa sanlibutan o sa bagong kaharian kung saan siya ang direktang namamahala. He will then be the King of Kings. Ang lahat ng gawain at mga mangyayaring aayon sa kaniyang pamamaraan, maging ang pagpapatupad ng katarungan o paghatol. Everybody will surrender to Him and lahat ay kukuha ng karunungan at pamamaraan at sistema sa Kanya. Ang talata ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagsasalita tungkol sa isang espiritu ng paghatol na ibinigay sa Kanya na nakaupo sa paghatol. Iminumungkahi nito na ang mga nasa posisyon ng otoridad at responsibilidad, lalo na kung konteksto ng paggawa ng paghatol o desisyon, ay tatanggap ng espiritual na patnubay mula sa Panginoon. Ang patnubay na ito ay mahalaga dahil ito ay nagpapahiwatig na ang paghatol ng tao lamang ay maaaring hindi palaging sapat. Hindi talaga sapat ang tao. Kailangan niya ng patnubay buhat sa Espiritu ng Diyos. Well, hindi sinasadya. Kasi ang sitwasyon na nangyari sa kapanahunan ng Israel, yung mga hukom hindi parehas sumatol. Yung mga hari o yung mga saserdote, hindi parehas. Nagkakaroon ng bias, unfair treatment, unfair judgment nung kapanahunan nila. Kasi nga ang term dun sa una, sila ay parang mga lasing na hindi na marunong magdesisyon. Kaya sila ay nagiging hindi parehas. Tanong, hindi maiwasan, naiuugnay talaga sa sistema ng gobyerno natin ngayon. Yun po ba sa palagay ninyo, parehas yung naging paghatol? Well, again, wag po nating pag-usapan yan. Ano't ano man ang sagot ninyo, ipanalangin natin sa Panginoon. Di yung bang desisyon ng mga pumirma, may sinasabing pumirma, ay parehas? Na-consider ba nila yung kaparaanan ng Diyos, marami dong mananampalataya? O na-consider nila yung future ng kanilang political career o yung kanilang pakinabang? Ayan. So, hindi ko na po hahabaan. Bahala na po kayo mag-isip doon. Ang alam ko, 100 milyon ang bayad doon eh. Ayan po. Ayan. Sa mas malawak na kahulugan, ang bahaging ito ng talata ay maaari ding bigyang kahulugan bilang isang panawagan para sa katarungan sa lahat ng anyo ng pamamahala at pamumuno.
Itinatampok nito ang pangangailangan para sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan na gamitin ang kanilang otoridad ng may karunungan, wise wisdom, wisdom for the decisions para sa mga taong naaapektuhan. Magandang gabi, Sir Daniel. Salamat sa iyong pagsama uli. Matatandaan na sa panahon ng Israel at Juda, ito'y binabanggit ko kanina, maraming mga paghatol na hindi naganap o nangyari ng tama. May mga namumuno o hari na humatol ng mali sa mga tao. Ito'y nangyari matapos na mahati ang Israel sa dalawang kaharian. Ang isang highlight ng buhay ni Haring Solomon, yung pagkakaroon niya ng parehas na paghatol sa mga bagay-bagay. At na-highlight doon yung paghatol niya dun sa dalawang babae na nag-aagawan sa anak. Diba? Magandang gabi si Sir Babes at Brother Edgar, aking kumpare, buhan sa Taguig. Okay lang, Brother Edgar, late din kaming nagsimula. Ayan. Binabanggit din sa ikalawang bahagi ng talata ang pagpapanumbalik sa wastong pamumuno na magdadala sa kanila ng panibagong tapang at lakas upang ipagtanggol ang bayan. May mga pagkakataon, alam niyo, yung mga namumuno sa bayan, kaya sila ay parang lasing, nasusuray-suray. Ibig sabihin, parang hindi sila ganoon kasaya sa mga desisyon at hatol na ginagawa nila. Kasi alam nilang mali. Alam nilang hindi sila parehas. Halimbawa, yung mga judge sa korte, marami diyang mga hatol na hindi naman eksaktong tama. Nakabase sa paper trail. Minsan ang paper trail kasi nariritoki po yan nakakatakot yung mga ganyan sitwasyon. Naku, napakarami na po nangyari sa Pilipinas na ganyan. Pag medyo popular ang iyong partido ay medyo kaawa-awa yung mga taong hahatulan mo. At hindi ko na po isa-isahin. Yung mga kaedad ko ay i-recall nyo na lang yung mga sitwasyon na ganyan. Ang wastong pamumuno na ito'y naaayon din sa pangkalahatang gabay. Dapat ang desisyon at mga paghatol ng tao dapat na babase sa pamumuno ng Panginoong Diyos. Ang isang bagay na ikinagalit ni Propeta Hosea sa mga saserdote at pari nung kapanahunan niya ay yung pagkakaroon ng hindi parehas na paghatol sa mga tao at yung hindi pagtuturo ng tamang pamamaraan. Kaya ang sabi niya, napapahamak ang kaniyang bayan. Pinadaan sa kanya ng Diyos ang mga salita na iyon. Sa pangkalahatan, ang talatang ito'y naghahatid ng mensahe ng banal na patnubay, lakas at pagpapalakas na direktang nasa ilalim ng pangunguna ng Diyos sa panahon ng kanyang direktang pagkahari. Ito'y tumutukoy sa ideya na ang Diyos ay naglalaan ng karunungan at katatagan ng loob ng kailangan upang makagawa ng mabubuting paghusga at pagdidesisyon sa mahihirap na kalagayan. Maging ito man ay tungkol sa pamamahala, tunggalian o espiritual na pakikidigma. Binibigyan diin ng talata ang kahalagahan ng paghahanap at pag-asa sa tulong ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay. At ito'y nagsisilbing paalala na sa kanyang suporta malalampasan natin ang kahirapan at nakakamit ang tagumpay. Okay, sa ating pagtatapos, ang mga talatang ating pinag-aralan, 5 and 6, ay tumutukoy sa panahon ng Millennial Kingdom, wherein lahat ng pangit at negatibo na nararanasan natin dito sa mundo ay hindi na natin mararanasan doon. Kung nakakaranas ka ngayon ng unfair treatment, biased decision, biased judgment, pang-aapi o lahat ng pangit sa mundo, pagdating ng Millennial Kingdom, hindi mo na yan mararanasan. Kasi doon, ang direktang magpapatupad ng mga judgment, ng mga paghusga at batas, ay ang Panginoong Diyos mismo. Kung merong mga tao na mangunguna, magiging tagahusga o mga judge, lahat ay dadaan sa Kanya. Ang Diyos ang magga-guide, ang magdidirekta ng lahat ng bagay. So yung ating mga mabibigat na sitwasyon dito sa mundo, ay hindi na natin mararanasan doon. Kaya dapat ay manatili tayong nagtitiyaga.
dapat ay huwag tayong mainip. Hintayin natin na dumating ang panahon na iyon. At nang tayo'y magkasama-sama, tayong lahat na nandito sa ating talakayan na to, ang maganda na tayo magkita-kita doon sa Millennial Kingdom at tayo'y mag-uusap-usap. I-recall natin, pagdating natin sa Millennial Kingdom, noong ganitong date, ito ang pinag-uusapan natin sa ating live devotion. At ito na nga nangyayari na, So, yan po, napakalawak ng pag-asa na ipinakikita sa atin ito. Pero syempre alam nating lahat na makikita lamang natin ito at matatagpuan ng mga taong tunay na mananampalataya. Yung mga totoong nagtiwala, nagbigay ng buhay sa Panginoong Diyos. Nawa ang lahat sa atin ay mayroong ganitong level ng pananampalataya. At nawa, kung marami tayong kakilala, kaibigan na walang pananampalataya, ay ito po'y panawagan sa ating lahat na ibigay natin sa kanila, ibahagi natin sa kanila ang Ebanghelyo upang sila man din ay makasama natin doon sa lugar na kung saan tayo pupunta sa Millennial Kingdom. Magandang gabi, Pastor Ron Filonia, buhat sa Kabuyaw. Bagamat medyo na late, okay lang yan, Pastor, sa susunod ulit. Yan. So, wag nating hayaan na tayo lang yung magi-enjoy ng kagandahan o parehas na trato doon sa kalangitan. Isipin natin, dito sa mundo, ang mga tao nakakaranas ng kabigatan at unfair treatment. Tapos pagdating sa huling panahon, makakaranas pa rin ng kahirapan doon sa apoy ng impyerno. Nakakaawa, double, multiple jeopardy ay nangyayari sa kanila. So, isa lang naman ang solusyon, alam na natin yan, dapat sila'y manampalataya sa Panginoon. Pero syempre, tayo po ay magiging instrumento lamang. Sila rin ang gagawa at magdidesisyon sa mga bagay na yan. So, ipanalangin natin sila sa Panginoon na sa pagdating ng takdang panahon ay magsuko sila ng mga buhay. Marami akong kamag-anak na hindi mananampalataya. Marami kayong kamag-anak, mga kaibigan, kaklase, katrabaho, kanegosyo na hindi pa sigurado ang pananampalataya. So, ito yung pagkakataon, mga kapatid, na tayo magpagamit muli sa Panginoon. Ibahagi ang kaligtasan at ang mga tao ay makasigurado na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po hindi gawain lang ng mga pastor o itong mga ibanghilista, kung hindi po gawain nating lahat ng mga mananampalataya na. Okay, so sa gabi pong iyon, yun ang ating talakayan. Mayroong pag-asa sa kinabukasan. Ang lahat ng karanasan nating mahirap dito ay mabubura, maglalaho at pagdating ng takdang panahon doon sa kalangitan, doon sa kaharian ng Diyos, sa Millennial Kingdom, mararanasan natin ang lahat ng katiwasayan at lahat ng karangalan na ibibigay sa atin ng Panginoong Diyos. So, nawa tayong lahat ay magkita-kita, magkasama-sama pagdating ng panahon na yan. Maraming salamat mga kapatid sa inyo pong pagsama. So, sa ating pong pagwawakas muli, tayo ay magwakas sa panalangin. Pray po tayo. O dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, muli po maraming salamat sa gabi pong ito, sa katatapos naming pag-aaral. Nawa, Panginoon, ang mga lesson na aming pinag-aralan at tinalakay ay nagbigay inspirasyon sa bawat isa at magbukas ng puso na mag-evaluate, mag-reassess ng mga sitwasyon at kalalagayan ng pananampalataya at kumilos din, Panginoon, upang maging instrumento sa paghahayag ng iyong Ebanghelyo upang marami pang taong makakilala sa iyo. Gamitin mo kami patuloy, Panginoon, lalo na po ang simbahan na ito sa paghahayag ng mensahe sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang tao. Salamat po, dakilang Diyos, amin pong ipinagpapasalamat sa iyo at ipinapaubaya ang gawain na to. Magpatuloy po itong lumago, patuloy mo itong dalahin sa iba't ibang mga tao at patuloy na lumawak at dumami ang aming naaabot. Pagpalain mo kaming lahat, Panginoon. Ikaw po'y aming lagi ng maparangalan sa gawain pong ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Okay, salamat pong muli mga kapatid sa inyong pagsama. Pastor Ron, Brother Edgar, Sister Babes, Kim, si Sister Bioli, si Janjan, si Freddy, si Ate Zenay, si Jonathan,
Naway nakaayos na kayo dyan. Si Irene, syempre, at si Pastor Claude, si Ate Jane. Ayan, si Pastor Nanding, at ayan, yung iba pa na nakasama natin. Si Atoy, kaklase ko nung college. Ayan, so salamat sa inyo pong lahat. Kita-kita tayo bukas, alas 7 po ng gabi. Available po sa YouTube yung lahat ng ating natalakay simula chapter 23. Pwede niyo po akong i-message kung gusto niyo mapanood yung kompletong series. From chapter 23 up to chapter 27, available po sa Facebook, sa YouTube channel ng Hearts and Lives Christian Ministry. Ayan, pwede ko po itong ipasa sa inyo. Libre po ito. Ayan. Okay, God bless everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kita-kita po tayo bukas sa Facebook Live ng worship service ng Touching Lives. God bless everyone. See you tomorrow. To God be the glory. Bye-bye.